at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya na makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin ko ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaito siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo parang ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro at sa gayo'y maparanakalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Alapakan natin ang Panginoon. Paumanhin po sa pagkakali. Malapit lang naman ako, no? Pero sadyang malakas ang ulan, kaya nagsiksika na naman sa kali. Ganun pa man, salamat sa Diyos at ako po ay nakarating para sa unang araw ng nobinaryo para sa kapistahan ng Banal na Santa Tatlo. Ang Banal na Santa Tatlo ang nag-iisang Diyos. At kapag Diyos, ang pinapaliwanag sa atin ay ang Diyos ay anong karuto? Ang Diyos ay pag-ibig. Yun lang naman. Kasi ganun yung pag tinatanong tayo, sino ba ang Diyos? No? Para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang umiiral ang Diyos dahil sa pag-ibig. Lumikha ang Diyos dahil sa pag-ibig. Nilikha ng Diyos ang tao dahil gusto niya mahalin ang tao. Nagkasala ang tao, pero patuloy pa rin na minamahal at gusto pa rin mahalin ng Diyos ang tao. Kung kaya, ipinadala ang kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, bilang tanda pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit, pag-ibig. Pag-ibig. Dito sa bandang ito, may mga edad na. Dito, medyo mga bata-bata pa na dito. Magkaiba kasi ng pagkaunawa tungkol sa pag-ibig. Ito medyo maintindihan pa natin kung medyo mababaw pa ang kanilang pagkakaintindi sa pag-ibig. Pero tayo dito, inaasahan na sana naman sa pagtanda natin, nag-mature na ang ating pag-unawa tungkol sa pag-ibig. Naintindihan ba? Nagmahal ka na ba? Alam mo ba? Mahal mo na. Yan yung mga sinasabi dito di ba, no?
Kaya titignan natin, unawain natin ng mabuti. Bagamat sa liturhiya natin, umakyat na si Jesus sa langit. At ang pangako niya ay pag-akyat niya, pag-alis niya, darating naman ang patnubay, ang Espiritu Santo, na siya po kompleto sa tinatawag nating banal na santatlo. Ang pinaka-sentro ng ating pananampalataya, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya sa ating Ebanghelyo, para sa unang araw, ito yung tagpo. Bago pa umakyat si Jesus sa langit, muli ibinabalik sa atin para unawain natin na mabuti ano ba itong pag-ibig na ito. Para kung maalala ninyo po, unang nagmahal ang Panginoong Jesus. Minahal niya ang mga alagad na ito. Tinawag niya ang mga alagad. Isa na dyan ay dahil gusto niya bahaginan ito, gusto niya makahati ang mga ito sa kanyang kagalakan. Naintindihan ko ba? Okay pa tayo? Yan. Pero, minahal niya ang mga ito noong mga panahon na siya ay hinuli, nagpakasakit, nagpasa ng krus, ipinapos sa krus, nawala ang mga ito. Idininay, hindi nila ipinagtanggol. Pero muling nabuhay si Jesus at nagpatuloy siyang magmahal. Nasaktan o nagmahal, nasaktan, pero patuloy pa rin nagmamahal. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka na Jesus. Mahal ka ni Jesus. Yan. Pero siyempre, pagmamahal na ito, sinasabi nga na sana maunawaan natin. Kasi ngayon, sa tagpong ito sa Ebanghelyo, nagkita ulit sila. Matapos na yung karanasan ni Pedro na nagkamali siya, nabigo siyang patunayan kay Jesus ang kanyang pagmamahal dahil sa takot. Sabihin nga sa katabi niyo, huwag kang matakot magmahal. Diba? Natakot si Pedro ng mga panahon na sinatanong siya ng mga tao, diba kilala ka? Kilala mo ang taong yan? Diba affiliated ka dyan? Diba kaibigan mo ang taong yan? Sabi ni Pedro, hindi. Pero mahal niya si Jesus. Natakot lang siya. Naintindihan ba? Kasi minsan yung karanasan natin, hindi porket, di ba, na akala kasi natin, hindi na tayo mahal ng isang tao dahil na nagkamali siya, natukso siya. Kaya ang tanggap natin, hindi mo ako mahal. Pero kung sa karanasan ito, natukso lang siya, hindi ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Kaya kayo, nagkakaroon ng renewal. Binubuhay ulit ni Jesus. Yung nasaktan, siya pa rin ang bumubuhay at nagbabalik ng sigla nitong taong nanakit sa kanya. Pero hindi panunumbat. Nasubukan niyo na bang matukso? Hindi ang perfect nyo. Kayo na ang perfect. Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Di ba yung mahal mo naman, hindi mo lang talaga na panindigan. Either nahiya ka lang, o kaya natakot ka. Sa karanasan ni Pedro, natakot lang siya nung panahon na yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi niya na mahal. Kaya lang, nandoon sa dala-dala ni Pedro, sino ba naman ako? Di ba? Minahal na nga ako. Tapos ng panahon yun, hindi ko siya pinagtanggol, hindi ko siya ipinagmalaki, hindi ko siya, di ba? Nakaka-relate pa kayo. Ang perfect na talaga. Sana masaktan din kayo. Kasi kung hanggang din natin naranasan, hindi mo maintindihan ito. Kaya nga, alam ni Jesus ano ang pakiramdam ng mga nasasaktan. Pero alam ni Jesus at naintindihan ni Jesus kung bakit nanghina si Pedro. Kaya ngayon, tinatanong niya ulit, okay na yun. Tapos na, nangyari na yun. Nabuhay na siya uli. Di ba? Nabuhay na siya. O ngayon, Pedro, mahal mo ba ako?
Pero ngayon, kailangan mas maintindihan ni Pedro bago siya sumagot, kasi madali lang magsabi ng, yes, I love you. Di ba? Ang dali lang. Kaya sa panahon ngayon, ang dali lang, di ba? I-click ka ka lang, I love you na eh. Ngayon, pinapaunawa kay Pedro, at nawa tayo din, maunawaan natin, na ang pag-ibig ay may kalakip na responsibilidad. Ang pag-ibig may kalakip na misyon. Kaya muli, balik ko, dito sa side na ito, naiintindihan niyo na ba ang pag-ibig? Dito sa side na ito, alam niyo ba ang kahulugan ng pag-ibig? Kasi ang sabi ni Jesus, Timon, iniibig mo ba ako? Tumagot si Pedro, opo, Panginoon, iniibig kita. Pues, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Diba? At sabi dito, pakanin mo ang aking mga tupa. Kung iniibig mo ako, Pedro, huwag lang isasalita. Ipakita mo sa gawa. Hindi ngaw-ngaw. Hindi miyaw-miyaw. Kung talagang iniibig mo, kung talagang nagmamahal ka, ipakita mo. Kaya nga sabi ko kanina, mahal tayo ng Diyos. Hindi lang sa salita, ipinakita ng Diyos. Sa katauhan ng Panginoong Jesus, andyan siya. Iniibig tayo ng Diyos, isinilang siya sa mundo nito. Iniibig tayo ng Diyos, pinasan niya ang krus. Iniibig tayo ng Diyos, papatunayan pa, inilahat pa ang kamay, ipinako sa krus dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya dito sa altar natin, kung makikita mo ang krus, nandito ang banal na sa tatlo, lahat yan magpapaalala at magsasabing, kung naghanap ka ng patunay na mahal ka ng Diyos, tumingin ka lang dito. Kung naghanap ka ng patunay na mahal ka ng Diyos, tumingin ka kay Father Red. Lahat. Kahit nga kami, di ba? Ako. Mahal ako ng Diyos. Sa kabila ng aking mga kahinaan, mahal ako ng Diyos. Pero yung para bang sa punto na tayo, kaya ba natin ipakita sa gawa na mahal natin ang Diyos? Kung mahal natin si Jesus, nasasabihin, di ba, pag kayo ngayon, pag nagsalita ba mismo, iniibig mo ba ako? Pag sabi si Kristo, iniibig mo ba ako? Ano ang pwede niyang sabihin sa iyo? Wow, mag-isip ka muna bago magsabi, yes Lord, iniibig kita. Wala ka pa ba? Pag sumagot ka na, yes Lord, hindi, pangalagaan mo yung asawa mo. Kung sumagot ka ng yes Lord, hindi, mahalin mo yung anak mo. Kung sinasabing yes Lord, hindi mo kang pumunto ng magnanakaw. Natin, baha tayo lang. Diba? Sa mga kabataan, pag sinabi mo bago ka magsabi, iniibig mo ba ako? Naintindihan mo ba talaga? Kaya mo ba bumili ng bigas? Pag may nagsabi sa'yo, ate, nagsabi sa'yo yung isang sakristan dito, iniibig kita, sigurado ka, kaya mo graduate. Pag sinabi mo, iniibig kita, nakakanta kayo, di ba na? Iniibig ko kasi si Lord eh. Kaya mo bang sumunod sa magulang? Kundi mo ang magulang mo? Kasi sa ngayon, pag sinabi, I love you, mama, chup-chup. Diba? Pero, hindi alam yung responsibilidad na nakaakibat. Puro lang love. Pag nakuntis na, ayan na, love mo ba talaga? Saan tayo kukuha ng pambili ng pambayad ng kuryente? Tubig.
Pagkain. Kaya bago kayo magsabi ng, itong mga sakristan nito, no? Bago kayo magsabi ng love lang, siguraduhin niyo muna, alam niyo ang responsibilidad na nakaakibat dyan. Dahil, ito, tandaan ninyo ha, hindi ko alam ko, padala tayo, nagmahal ka na ba? Isa kasi sa natutunan ko ha, ang pag-ibig, dito yan. Desisyon yan. Hindi yan dito. Hindi yan yung puto. Ay, nakita ko siya. Kumakanta. Tumibok ang puso ko. Ay, mahal ko na siya. Adik ka. Kahit sa inyo, mga mag-asawa, di ba? Hindi yan ay nakita ko. Didami niyo pa si Cupido, kinanakay ni Cupido, hindi. May attraction, pero, magdidesisyon ka, itong taong to, ang gusto kong mahalin. At yung isa nagdesisyon din, mamahalin ko siya. O ngayon, nagmamahalan kayo, teka lang, hindi pa tapos dyan, kasi hindi yan pakiramdam, hindi lang yan basta pakiramdam. Kaya mo bang maghugas ng plato? Kaya mo bang magluto? Kaya mo bang maglaba? Kaya mo ba akong ipagluto? Pag nagkasakit ako sa tingin mo, kaya mo akong paliguan? Kaya mo ba kaya hugasan ng pet ko pag matanda na ako? Di na ako makabangon? Ngayon, napakadali niyang sabihin, mga bata-bata dito. Madaling sabihin niya, I love you, kasi maayos pa itsura ninyo. Kompleto pa ang ngipin ninyo. Naliligo pa kayo 2 beses isang araw. Pero ito yung mga to, takot na sa tubig yan. Diba? Takot na sa tubig ang mga yan. No, pero, diba, alam mo yung, ang tunay na nagdidesisyon nagmamahalan, yung, diba, kaya pa rin magtabi. Nagtatabi pa kayo sa higaan. Hindi ba kasi hindi na eh. Kasi nababahuan na, kasi ayaw na nga mag-toothbrush. Ayaw na nga maligo. Pinag-aawayan na nga ng ibang kasawa yung, ano ba, maliligo ka ba o hindi? Pero nagdidesisyon kayo na tuloy ang pagmamahalan. Marami kasi sa mga henerasyon ngayon, ewan ko, kaya isa sa report, di ba, kung maalala ninyo, isa sa mga balita ngayon, ang taas daw ng cases ng HIV, lalo na sa kabataan. Kasi yung mga kabataan, walang sabi, I love you, ang kasunod niyan, sa sobo na. Diba? Kaya nga yung diba, yung slogan nila, dahil mahal kita, sa sobo kita. Kasi gano'n yung mentality ng mundo, na ang pag-ibig, ang kalakip niyan, sex. Ang pag-ibig, sa ating Ebanghelyo at mensahe, ang pag-ibig, kalakip niyan, responsibilidad. Kaya ako magmamahal, at kaya kita mamahalin, kasi gusto kong ibahagi sa iyo ang kung anong mayroon ako. At kaya kita pinipiling mahalin, kasi gusto kitang paglingkuran. Kasi yun ang nagkukumpleto sa isang tao, yung magmahal. Yun ang nagbibigay ng kaligayahan sa tao, yung nagmamahal. Yung kahit hindi ka mahalin, magmamahal ka pa rin. Yung kahit masaktan ka, magmamahal ka pa rin. Yung nagdidesisyon ka, kasi yan ang ginagawa ni Jesus sa atin. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tigilan yung imog-imog na wala na akong nararamdaman sa Kanya. Hindi na pakiramdam niya, ang sarap yung pektosan. Diba? Ang drama-drama natin, makakapanood natin ng kung ano-ano na sinasabi, wala na akong nararamdaman sa Kanya. Kaya, diba, nung una, diba, halos ipaglaban ka, halos suwayin ang lahat. Kasi mahal namin ang isa't isa, yung nagsasama na, diba? Oy, wala tayong pambayad ng tubig.
May lahat na lang ganun. Araw-araw po. Kailangan mong kumayod, kailangan mo. Kasi nung una, nung nagmamahalan kayo, tayo, penning pang-date. Penning. Asa pa. Pero yung realidad, tama ba mga nanay? Yung realidad na nasa iyo, kailangan nyo lang pag-usapan. Hindi lang pag-ibig ang pinag-uusapan. Budget sa isang linggo. Isa na budget sa isang araw lang eh. Tumagal. Babalik ko kanina, no? Sabi, ang taas daw ng cases. Kasi akala nyo na yung pag-ibig, kasunod ay sex. Kaya yan. Ngayon, may mga sakit na. Ngayon yung patunayan, bahan ninyo isa't isa. Huwag niyong iwan. Alagaan ninyo isa't isa. Okay ba tayo? Iba rin. Siyempre, alam niyo na, wala sa karanasan. Siyempre, umibig din naman tayo, no? At umiyak din naman ako. Nasaktan ako. Palit ako, iiwan ako. Mali. Hindi siguro, mali lang yung pagkaunawa ng mga panahon din. Kaya nawa, nasa pagpapatuloy natin, ito ang ipinapaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos kahit kailan hindi nagbabago. Desisyon ng Diyos na mahalin tayo kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi yan magbabago. Kaya huwag mong sasabihin din, kahit magkamali ka, kahit magkasala, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Mali yan. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, ang siya rin nagiging daan para na tayo patawarin sa ating mga kahinaan. Amen? Magsa tayo po lahat. Bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan